gumawa ng kabalbalan, magkakaroon din kayo. Kung masaya kayo, iiyak ka din. At kung malungkot kayo ngayon, sasaya ka din. Why? Because everything is for a season. Kung gustong-gusto niyo yung gobyerno ngayon, I'm sorry, mapapalitan din sila. Pero kung ayaw niyo yung gobyerno ngayon, relax. Mapapalitan din naman eh. So lahat po yan is only for a season. Panapanahon lang talaga. You know, may mga times na you get what you want, pero may mga times po na you don't really get it. Maybe it's not really meant for you. At yun ang isang bagay po na dapat maintindihan natin sa buhay. Lahat po yan magbabago. Lahat po yan mawawala. And the only thing that are permanent, yung change. Temporary lang talaga lahat. Kaya ito yung bagay na nag-save sa akin ng traumang malaki, na yung ang isipin ko palagi, lahat ng bagay na meron ka, people, possessions, giftings, health, everything. Kaya pala, kung may sinulat si Solomon na napakahalagang verse that changed my life, yung Ecclesiastes 3:1. Not in life or to everything there is a season, but a time to everything happening under heaven or under the sun. So sa lahat daw ng bagay may panahon. Kaya po, tong panahong ito, habang siya ang katabi mo, samantalahin mo na. Dahil bukas baka hindi na yan ang katabi mo. Kaya whenever we are in a place or in a situation na we are in control, grab it. Pagka alam mo ikaw ang may control, samantalahin natin. Because time is coming na you will not be in control. Minsan wala na po yung bagay na hindi mo na siya makokontrol. Amen? Amen. Ang topic natin ngayong umaga pong ito, pagka pala medyo nagkakaedad ka na, inaantok na. Pag nagkakaedad na po, inaantok na. Ang lakas naman ng hikab na. Pero pwedeng matulog, basta wag lang maghihilik. Pwedeng matulog, wala lang maghihilik. But anyway, pag nagkakaedad ka na pala, hindi ibig sabihin, nagmamatured ka. Kasi age doesn't define maturity. Pero pag nagmamatured ka sa edad mo, may mga nare-realize ka. Para maklear natin mabuti. Pag nagmamatured ka na sa life, people, situation, condition, alam nyo, naleless mo yung mga thoughts mo to fight. Nababawasan na yung gusto mo puro away. Ayaw mo na palagi ng mga gulo. You just want to have a peaceful life. Ayaw mo na palagi ng mga issues, mga concerns. Kumbaga, pag nagmamatured ka na sa edad, hindi ko sinabing pag nagkakaedad ka na, kasi maraming may edad na nga, away pa rin ang gusto eh. Pero pag nagmamatured ka na, from the age God has given you, the life that was been extended to you by God, na i-realize mo na there are things in life that cannot be resolved by fighting. Ngayon, nung nakikita ko, si Lord, He is not into fighting anymore. Noon sa enemy, sa Old Testament, si Moses, eye for an eye and tooth for a tooth. Si Jesus, pag sinampal ka, huwag ka na makipagsampalan. Bigyan mo na lang, pati kabila. Pinagbubuhat ka ng 1 milya, huwag ka nang umangal, buhatin mo pa hanggang sa 2 milya. Sa kaaway, ano gagawin? Awayin? Hindi. Love your enemy. Dumadating na sa point si Jesus, at the age of 30, soon to die, na-realize niya na it's all about loving na lang. It's all about accepting, and it's all about facing. So ang title ng message po natin ngayon, pinamagatan kong Stop Fighting. Just face it. Ting! Dapat lumabas na, no? Stop fighting, just face it. Kumbaga, huwag na tayong makipag-away. Huwag na nating harapin palagi ng away yung mga bawat bagay sa buhay natin. Minsan, alam nyo yung gagawin, pero di-differentiate ko naman. Yung hinaharap mo ang isang bagay, hindi ibig sabihin nakikipag-away ka. Whenever you are facing the truth, the reality, hindi ibig sabihin you're fighting for it. Kaya pala, si Joshua, nung mamatay si Moses, sinabihan ni Lord. Dahil, nung time na yon, talagang the way to win the battle is to fight. Pero, at the end of the life, nila Joshua, nila Caleb, minsan dapat nare-realize din ng mga tao, na at the end of the day,
Hindi na kung sino yung napatay mo, natalo mo, pero kung ano yung mga bagay na natutunan mo. Yung courage, nakita ko, yung katapangan, alam mo saan siya pwedeng maging effective lang? Hindi sa ibang tao, sa sarili mo. Yung lakas, hindi laging magiging effective sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Kung kailangan ng tapang at lakas, that's not actually meant for other people. That is actually meant first for yourself. Kung may dapat tumapang at lumakas, hindi para makita ng mga taong malakas at matapang ka. Kakailanganin mo yun, alam mo saan? Sa sarili mo. Kasi minsan, maintindihan mo, ang pinaka-worst na pwede mong magawa at masabi, hindi yung magawa at masabi mo sa ibang tao. The worst thing you can do and say are the worst thing you can do and say to yourself. Yun ang pinaka-worst mong pwedeng magawa, yung magagawa mo sa sarili mo. Ang pinaka-masakit na masasabi mo, hindi sa ibang tao, yung sa sarili mo. Kasi kahit sinong mga tao, gawan at sabihan kayo ng kung ano-ano, kung di mo tatanggapin, hindi ka affected, di ba? Pero once na ikaw na yung nagsasalita nun sa sarili mo, ikaw na yung gumagawa nun sa sarili mo, alam niyo kung ano pinakamataas na klase ng pain? Pinakamatinding pain, SIP. Ano yon? Self-inflicting pain. Ang pinakamasakit, yung pain na ikaw ang naglagay sa sarili mo. Yung self-inflicting ba? Ikaw ang nagsusugat, ikaw ang nagdadalamhati, ikaw ang ayaw magpatawad, ikaw ang ayaw mag-relax, ikaw ang nagpapahirap sa sarili. Kaya nung sabihin ni God kay Joshua, sa chapter 31 verse 6, be strong and courageous, do not be afraid, for the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you. Pansinin niyo, sa verse na yan, pagka hinati-hati mo, tapos biglang binukod mo, how can you be afraid? Ba't kakailanganin mo pa ng strength and courage kung God will never leave you? Kahit maging ikaw na yung pinakaduwag, ikaw ang pinakamahina, if God will never leave you nor forsake you, para sa inyong strength, di ba? So, ibig sabihin, yung strength at saka courage para sa sarili niyo yun. Pero pagdating sa mga kalaban, pagdating sa mga mangyayari in the future, kasama naman ng Diyos eh. God will never leave you, God will never forsake you. Kaya yung strength and courage, actually, if hihimay-himayin nyo lang, para yun kay Joshua sa sarili niya. Pero yung mga magiging kalaban, kayang-kaya ng Diyos, and pinatunayan nyo ng Diyos, pinahinto yung araw, hinati din yung dagat, lumakad din si Joshua, bukod kay Moses eh. Yung Jordan River, huminto din yan eh, sa time ni Joshua. And many miraculous signs also happened, performed by God Himself. Kaya yung strength and courage, minsan, hindi talaga para sa ibang tao, para yun sa sarili natin. Na kailangan mong maging matapang na wag sumuko. Maging matapang na magtuloy-tuloy sa bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Normal ba tayong natatakot? O, tanong ko po kayo, okay lang bang natatakot tayo? Yeah, normal yun eh. Normal, may tadaan na sasakyan. Kung di ka natatakot, huwag ka tumingin sa taas, huwag ka tumingin kung makakasasagasaan ka. Tumingin ka nga sa mataas na building, may takot na malulula ka eh. Hawakan mo yung matalis yung kutsilyo, nakakatakot, hawakan ganun yung utusukin eh. Kasi nga alam mong may takot ka na ma-aksidente ka, yung takot is a protection. Alam niyo kung ano masama? Kung yung takot, hindi pakiramdam, kundi yung takot, attitude. Iba kasi yung pakiramdam sa attitude eh. Yung attitude, yun yung tinatawag na spirit, kumbaga ang tindi ng fighting spirit mo ah. Kaya sabi ni Lord, tingnan nyo, 2 Timothy 1:7, God has not given us yung attitude, ugali ng takot, spirit of fear, hindi feelings of fear. So yung feelings of fear, to feel afraid, normal yon. May mga tao po, ang lalaki ng katawan, takot sa karayom. Pero hindi takot magpatato. Pero yung mga injectionan sila, nako, yung kukuhanan ng kahit na maliit na ganun, takot na takot. Why? Okay lang ba yun? Yes. Why? Feelings yun eh. Feelings of fear. Pero alam niyo kung hindi yung okay? Ang hindi okay, yung ugali mo na matatakutin. Na wala namang dapat ikatakot, natatakot ka. Ang tawag na doon, spirit of fear. Ang binibigay ni Lord, power, love, at saka sound mind. Yun daw, power na yun, at saka love, at saka sound mind, yan daw yung binibigay ng Diyos sa atin. Para yung attitude ng fear, or spirit of fear, mapaglabanan natin. Bakit ko natalakay itong topic na ito, ngayong umagang ito? Because most people, kadalasan pong mga tao, are spending their lives fighting things they cannot control.
Mga bagay po na nilalabanan ng mga tao, pero that's actually beyond your control. Bakit mo nilalabanan yon? That's beyond your control. Katulad ng people are fighting against fear. Sinasabi ng mga tao, fight your fear. Don't fight your fear. Face it. Huwag mong labanan yung takot. Ang gawin mo, harapin mo yung takot. Alam nyo, ginagawa ng iba? They fight sickness. Nilalabanan nila yung sakit. Hindi ako magkakasakit. Inaaway pa nga nung iba yung cancer eh. Hindi mo siya malalabanan kasi eh. Alam niyo kung anong gagawa natin doon? Face it. Kailangan maging matapang ka na harapin mo na talagang may ganun na eh. Na talagang may, huwag mo naman sabihin, hindi ko naman sinabi ko bang tanggapin mo na talagang okay lang. Hindi eh, sabi ko nga, harapin mo. You have to face it na I'm experiencing this, I'm not okay, kailangan operahan, kailangan inumin ng gamot, kailangan ma-admit, kailangan gawin ito. Pero yung i-deny, labanan mo in a different way, kung minsan ini-spiritualize pa, mas magandang hinaharap yan. Alam mo, you don't need to fight anxiety. You just need to face it. You don't need to fight weakness. You have to face na yun talaga yung weaknesses mo. Kahinaan mo talaga yun eh. Huwag mong i-deny, huwag kang magsinungaling, huwag mong labanan. Una, may mga bagay na haharapin mo tulad ng kahinaan. Ano pa? Our past. Yung nakaraan. Kailangan harapin na tapos na, nangyari na, damage has been done, nakaraan na yun eh. Ano pa? Rejection. Alam niyo, maraming tao, what they are fighting for, aging. Sabi mo sa katabi mo, tatanda ka rin. Don't fight aging. Ano gagawin sa aging? Face it. Ano pa? Rejection. Ano pa? Failure. Ano pa? Pain. Ano lahat yung mga sinabi ko? Fear, sickness, anxiety, weakness, past, rejection, aging, failures, pain. Lahat yan, stop fighting. Ano gagawin? Face it. Harapin natin yung mga bagay na, and when we are facing those things, nagkakaroon tayo ng reality. Alam niyo yung problema sa maraming Christian minsan? Ginagawang spiritual lahat, ayaw nang tanggapin yung reality. Ayaw tanggapin yung reality. Dati mahilig ako sa mga magic. Anong magic? Yung akala ko fake pala yun. Halimbawa, walang pagkain, walang gatas. May pinggan dyan. Tapos may baso dyan walang laman. Lord, thank you for the food. Bless and sanctify this food. Hindi magkakaroon ng kanin doon. At saka ulam. Pero dati narinig ko na pwede yun. Narinig ko dati na pwede yun. Na maglagay ng pinggan na walang laman, tsaka basong tapos mag-pray. Well, because there are sometimes, may nangyari na ganon. Kaya lang nangyari, kaya nagkaroon ng tinapay bigla at saka gatas sa isang ampunan, nung nagdasal sila kahit walang pagkain, may isang truck ng mga gatas na naplatan. Kaya lang dahil naflatan sila, kailangan mapapanis yung gatas, nakita may ampunan doon na lang dinonate yung mga gatas. Pero pagka naubos na yon, huwag ka nang mag-intay na may mapaplatan uli. Kailangan mag-budget planning na. Because the greatest act of faith is planning. Kaya lang pag naturo yun, isipin mo tuloy, kailangan siguro laging mag-work yun. Hindi, mag-work ka para mag-work yun. Kung minsan, alam nyo ang nangyayari, ini-spiritualize everything. Halimbawa, may nakitang lote na walang nakalagay na bahay. Ang gagawin, talagang they will fight it spiritually. Iba battle talaga yon. Ituturo nila at magsasalita, amin yan, yung pala may nakabili na nun. Diba dati, nung graduate ako ng Bible School sa Dumata, gusto ko nung sasakyan, ang dream ko pa dati nun, yung Starex na Hyundai. Kada makakakita ko ng Hyundai, ang salita ko, akin yan. Karnaping pala yun. Karnaping pala yun, pag sinasabi mo, akin yan. Kasi may may-ari na nun eh. Hindi pala ganun ang faith. Akala ko, claim it, it's yours. So ako naman, akin yan. Hanggang sa na-spiritualize everything. Yung pala ang kailangan, mag-ipon, magtrabaho, magnegosyo, mag-isip ng maraming ideya, at pagkatapos, bilin mo para akin yan. Ngayon, pag hindi sa'yo, kanya yan. Kaya alam nangyayari, people are fighting it spiritually. Pag may sakit, hindi magpapacheck up. Alam niyo ba, may isang pastor na yung kanyang anak, grabe ho. Lahat na ng mga pastor tinawag niya para i-deliverance yung kanyang anak.
Pinalayas yung demonyo, nag-prayer and fasting sila, dinala nila sa prayer mountain, inanoint nila ng oil, lahat klase ng verses ng prayer, ng fasting. Sinasabi nila, nasasapian ng demonyo yung bata. Pero yung bata, hindi bata, teenager na. Alam niyo kung ano pinayo ko after nung maraming beses na pinagagawa nila yon. Sabi ko, Pastor, pwede ba akong humiling sa'yo? Ano yon? Huwag ka muna maging pastor ngayon, maging tatay ka lang. Alisin mo muna yung pagiging pastor mo. Maging tatay ka lang sa anak mo. What do you mean, Pastor Herbie? Ipa-check up mo yung anak mo. Your son needs professional help. So pumayag. Dinala nila sa isang private hospital na ang specialist ay mental. Ginakit doon. Why? Kasi sinusuntok yung mga pader eh. Tapos nakakakita daw ng kung ano-anong masamang espiritu. Pinag-take ng mga antidepressant pills. Pagkatapos ng mga 2 weeks lumabas na, okay na po. Tatrabaho na ngayon, okay na lahat. Kailangan ng medication sa isip eh. Minsan hindi devil possess, oppress. Minsan maraming mga mental illness, akala nung iba, devil possess. Kaya ang ginagawa, kinakast out yung demonyo. Hindi mo lamang kailangan nun psychiatrist at saka psychologist. Kaya lang ini-spiritualize. Nung ginawa niya yun, hindi na nila kailangan gumamit pa ng kung ano-anong mga spiritual thing. Pero pwede pa rin nilang gumawa ng spiritual thing. Ano yun? Di mag-praise and worship sila, magpasalamat sila sa Panginoon. Yung mga pastor na mga sumama doon, pakainin nila, i-Gcash nila. The more we fight them, the more we exhausted we become in life. The more na binabattle mo, pinafight mo, the more na na-exhaust tayo in life. Kung minsan. Sometimes, minsan no, not always sometimes, God is not asking you to fight. He just asking you to face. Minsan sasabihin sa'yo ni Lord, wag nang makipaglaban. Ang gawin mo na lang, harapin mo na lang. Pastor, ano ba difference nung haharapin at saka lalabanan? Ito yung difference. Yung fighting, ang sasabihin niyan, refusing. I refuse to admit na it's here. Pero alam niyo sasabihin ng facing, yes, it's here, but God is bigger than that. Yung fighting, i-refuse niya. Pero yung facing, hindi niya i-deny. Pero sasabihin niya, mas malaki ang Diyos sa kung ano yung kinakaharap ko ngayon. Alam niyo ba na we don't overcome by pretending? Hindi mo ma-overcome ang isang bagay na nagpipretend ka na hindi siya nag-exist. Kaya pagka ikaw in denial, yung resulta mo, denied. Minsan, alam niyo, kailangan gawin, harapin mo talaga eh. Na hindi talaga ka natanggap eh. Harapin mo talaga na hindi talaga mag-work. Harapin mo talaga na wala na nabali, na naputol, na naubos. Harapin mo talaga na ito yung resulta ng MRI, ng X-ray, ng laboratory. Harapin mo talaga na scam ka. Harapin mo talagang hindi ka nakapasa. Minsan alam nyo, you're trying to fight something na bakit nagkaganto? Kino-questions mo, nagda-doubt ka, bakit ganun? Ginawa ko naman ng lahat. Nag-pray naman ako, I did my best, ganito, ganyan. Stop fighting your faith. Stop fighting your mind. Stop fighting the circumstances, situation. Ang gagawin mo, face it. Kasama ang Panginoon. Amen? Why? Number 1, stop fighting what God wants you to face. Para matandaan nyo. Huwag nyo nang labanan yung mga bagay na ang gusto ng Diyos, harapin mo. Sabihin nyo nga po, haharapin ko. Tingin kayo kay Pastor. Baka akala nyo, when you run from your giants, the giants became smaller. Baka akala natin, pag tumatakbo tayo, lumiliit ang problema. Baka akala natin, pag tinatakasan natin ang isang bagay, yung problema, lumiliit, nawawala. Hindi po, nandun pa rin yun. Yung problema. Si David, hindi niya in-spend yung life niya avoiding Goliath. Nung pagdating niya ron, nandun yung higante, hindi niya na iniwasan. Hinarap ni David. Hinarap niya. Ano yung hinarap niya? Unang-una, yung sarili niya na higante ito, pero walang tumatayo, di ako na lang. Ako na lang. Alam niyo si Daniel, ang ginawa ni Daniel, hindi nilabanan yung mga leon. Nung ihulog si Daniel sa loob ng den, ng isang kulungan ng mga leon o kuweba, hindi nakipaglaban si Daniel, walang nakalagay doon. Alam niyo ginawa ni Daniel? Hinarap yung mga leon.
May isang picture or painting na si Daniel surrounded by lions. Si Daniel nakatayo lang. Nakatayo lang. Siguro si Daniel nag-pray, Lord, busugin mo yung mga leon para hindi ako maisip na pagkain. Ang problema kung Christian yung mga leon, Lord, thank you for the food. Pero buti hindi Christian yung mga leon. Siguro si Daniel nag-pray siya at hinarap niya yung mga lion. Alam niyo si Jesus kung ano ginawa? He did not run from the cross. He faced it. Hinarap ng Panginoon yung krus. Ngayon ko naiintindihan minsan, ang victory hindi sa escape, in obedience. Ang victory cannot found in escape. Saan makikita? Sa obedience. Makikita mo ang victory kung minsan, kaya tayo nagtatagumpay, hindi dahil tinatakasan mo, kundi dahil hinaharap mo, tapos sumusunod ka. Minsan, kailangan mo lang talagang harapin yung mga bagay, huwag natin takasan. Kala natin, pag tumatapang tayo, nawawala yung fear. Hindi, nandun pa rin yung fear, pero mas malakas lang yung courage. So, ang courage, ang tapang, it's not the absence of fear. Ano yung tapang o courage? Ang courage is deciding na something is much more better, bigger than fear. Ibig sabihin, baka karang pag matapang kayo, hindi na kayo takot. Nandun pa rin yung takot. Kaya lang, mas nangingibabaw yung tapang. Pag tayo nagdi-decide na haharapin ko itong tao, haharapin ko itong problema, haharapin ko itong sakit na ito, haharapin ko itong problem na ito. Alam niyo kung ano nangyari? Hindi nawawala yung pagiging aloof, andap, curious, or confused. Minsan, paano, nandun pa rin yun. Kaya lang ang maganda, yung courage nangingibabaw on top of it. Kaya nahaharap natin. Alam niyo bakit nagkaroon ng mga elepante sa isang kwarto pero hindi pinapansing may elepante doon? Yung tinatawag na there is an elephant in the room, may mga issue na unspoken. Mga issue na ayaw communicate, kinikimkim, hindi sinasabi kaya sumasabog, lumalaki. Alam niyo, pag may mga thoughts in your mind and hearts, concerns, issues, you have to be brutally, radically honest first to yourself, tapos dun sa tao. Kaya yung mga issue na ang lalaki, lumiliit, nagiging dagalang pala yung issue, kaya lang ba't lumaking parang elepante? Hindi nasasabi. Naiipon. Bakit naiipon? Kasi tayo pong mga Pilipino are not confrontational. Hindi tayo confrontational eh. Natatakot tayong sabihin sa katabi mo. Di ba, minsan nasa loob kayo ng jeep, di mo masabi may kulangot siya sa pisngi. Naiya ka sabihin, miso. Yung babae tuloy. Tinanggal ng dila, inabot. The best thing to do, alam nyo kung ano, face it. Harapin natin. At ang faith, hindi denying the reality. Kadalasang mga narinig ko about faith, denying eh. Hindi, huwag mo sabihin may sakit ka. Sabihin mo wala yan, magaling ka. Minsan akala ko, kasalanan bang minsan masabi yun? Pala hindi. Kailangan minsan sabihin mo na ganito. In faith din ito. Sabihin mo ganito. O kumusta pakiramdam mo? Anyway, sa totoo, masama talaga pakiramdam ko. But I know the Lord will heal me. Mas faith yun. May pera ka ba? Marami akong pera. Sinungaling yun. Ngayon, wala kang pera. Tinanong ka, may pera ka ba ngayon? Sa totoo lang, wala talaga ako ngayon. But God will provide. Yun ang faith. Yun ang faith, God will provide. Kaya lang iba, magpapanggap eh. Iba kasi yung faith that facing the reality or faith that denies reality. Kaya lang minsan may natuturo sa atin na huwag mo sasabihin, huwag mo i-confess. Nandun na ako, I know all these teachings. Na huwag tayo magsalita ng negative. Kaya nga ako, hindi ako nagsasalita ng mga negative as much as possible eh. Sa mga tao na maririnig ako eh. But the best thing is this, you have to actually i-accompany natin ng totoong faith. Sa akin, alam niyo kung anong faith? Believing that God is greater than reality. Hindi mo ididina yung reality, sasabihin mo talaga yung reality, pero idudugtong mo yung kayang gawin ng Diyos. Amen! Hindi nyo alam, wala kayong pambayad ng matrikula, walang pambayad ng tuition fee, walang pambayad ng panlabas ng ospital, pambili ng gamot. Tatanungin kayo minsan ng SWA, ng DSWD, Christian ka. May pera po ba kayong pambayad dito sa ospital? Meron po sa Panginoon.
O sige, doon ka namin ilalagay sa payward. Kung wala kayo talaga, sabihin nyo, wala po. Pero naniniwala po kami, gagamitin kayo ng Panginoon. Minsan, alam nyo, you just need to be true first to yourself. Hindi nagagalit ang Diyos doon. Akala ko dati, peke yon. Dapat faith, huwag mong sabihin wala kang pera. Sabihin mo meron. Meron, 20 lang daw. O ask yourself. Kasi ito yung matindi. The obstacle you refuse today, minsan magiging prison you live tomorrow. Halimbawa, iniwasan mo yung mga obstacles ngayon. Bukas, kulungan mo yan. Pag iniwasan mo yung mga obstacles ngayon, yung mga challenge ngayon, yung mga pressures ngayon, bukas, kulungan mo yan for sure. Kaya ito maganda. Ask yourself now. Tanungin nyo na yung sarili nyo. What have you been fighting that God's simply asking you to face? Ano yung mga bagay sa buhay natin, itong mga nakaraan, talagang nilalabanan natin pilit. Pero, hindi natin hinaharap. Paano ba namin haharapin PH? Number 2, face it with a new perspective. Pag haharapin mo ang isang bagay, relasyon, negosyo, kalusugan, pangarap, kinabukasan, emosyon, kondisyon, sitwasyon, bahay, kahit ano ho, paghaharapin natin, harapin mo na ngayon ng may panibagong pananaw. Anong pananaw? Anong pananaw? Minsan kasi, yung battle natin changes, kailan? When your perspective change. Yung mga laban natin sa buhay, alam nyo kailan nagbabago? Kapag nagbago yung pananaw mo sa buhay. Napansin ko ho, sa totoo lang, most of my personal battle in church, in ministry, in self, in future, nagbago lahat nung magbago yung pananaw ko. So ang binabago minsan ni Lord, kaya sabi niya, don't fight, stand still, the battle is the Lord. Anong gagawin ko? Nakatayo lang ako, the battle is the Lord. Di ko naman nakikitang si Lord, nakikipag-away sa kanila, nakikipaglaban sa kanila. Kaya pala sinasabi niya ganito, when you stand, you can see better. Pag nakatayo ka, mas makakakaroon ka ng panibagong pananaw. Makikita mo na ang battle, bakit nga ba ako nakikipag-battle dito? Ba't nga ba ako ang humaharap dito? Hindi naman dapat. Ang sasabihin kasi ng takot, fear will say, I cannot. Pero yung faith, sasabihin mo, oh, pero God can. Alam niyo, sasabihin ng pain, pag may nararamdaman kayo, it's over. Kadalasan po yan, it's over. Patay na, lagot. Tapos na ako dito. Kasi nga, ang sakit nararamdaman mo. Pero yung hope, ang sasabihin niya, hindi, this is again just another chapter. Another chapter lang. Nung one time, may kausap ako sa telepono, kasi ulit-ulit na lang eh. Ulit-ulit na lang na lagi siyang nasa ospital. At yung pagka-ospital niya, hindi naman basta ospital lang. Bukod sa nagagastusan siya, namimilipit siya sa sakit. Nung kausap ko sa telepono, di ko na rin alam kung paano i-encourage eh. Wala akong masabing mga verses, wala akong magano. Sanabi ko na lang, alam niyo kung ano? Bro, pwede ko bang sakalin yung doktor mo? Kasi parang, yun ang doktor nagsabing gawin ito. Pagkatapos, di naman pala yun ang nangyayari. Ang ending pala, ganito pa rin. Alam, sabi ko na lang sa kanya, ganito na lang. Bro, pwede ba? Habang umiiyak ako. Sabi ko sa kanya, pwede bang ganito? Habang nararamdaman mo lahat ng sakit na yan, lahat ng tanong sa isip mo, mas maging mabait ka at mabuting tao ka pa rin. Huwag mong payagan yung sakit na yan, baguhin kung sino ka. Huwag mong payagan na masira yung mga pangarap mo sa kinabukasan, sa pagtingin mo sa asawa mo, sa anak mo, sa mga tao sa paligid mo, dahil sa pain na nararamdaman mo. Kahit na masakit, maging mabait. Kahit na hindi mo nakikita na parang may lunas, may solusyon, huwag baguhin itong pain na ito kung sino ka. Pero pinakamasarap niyang marinig, alam niyo kung ano? Akin na GCash number mo. Alam niyo kung minsan yung pain nagbago sa inyo eh. Di naman yung pain ang nagbago eh. Ang nagbago, ikaw. Minsan yung problema, hindi naman nagbabago eh. Yun at yun pa rin eh. Ang nagbago, ikaw. Minsan we're praying for God to change the problem, pero ang totoo, ikaw na yung nagbabago. Pananaw mo, pananampalataya mo, pananalita mo. Ang weakness, sasabihin niyan, I'm finished. Ang sasabihin ng grace,
My strength is made perfect in weakness. 2 Corinthians 12:9. Alam nyo, kailan nagiging perfect daw yung weakness? Kasi nagiging end ka na ng sarili mo. Sinasabi mo na sa sarili mo, hindi ko na kaya, ayoko na. And ako, Lord, it's your turn now. It's your chance now. Ayun na. Yung weaknesses mo, perfect na, sigad na yun eh. So again, let me tell you straight from my heart. The problem may stay the same. But the challenge, you might find yourself become different. Minsan ang nangyayari, yung problema maaring yun at yun pa din. Pera, sakit at karamdaman, lugar na inuupahan, trabahong pinapasukan, taong kinakasama, maaring hindi nagbabago po yung problema, yun at yun pa rin. Kaya lang, hanapin nyo na yung chance na ikaw na lang yung magbago. In a good way. In a good way. Hilingin mo na sa Panginoon yung ganitong dasal. Lord, hindi ko na po talaga mababago yung problema ko. Ayoko namang alisin mo yung problema ko. Kasi ang problema ko, asawa ko. Hindi ka naman pwedeng alisin mo yun. Nandiyan na eh. Ako na lang baguhin mo. Tulungan mo na lang ako, magkaroon ako ng panibagong perspective na harapin yung mga nangyayaring ito. Huwag niyong i-deny na talagang wala ng pera. Huwag niyong i-deny na talagang kailangan ng pera. Huwag niyong i-deny na talagang hindi ka makalakad, namamagapaan mo. Hindi ka makalabas, walang pang-boundary. Hindi ka makapunta kasi lahat na ng mga talagang huwag niyong i-deny. Kailangan sabihin mo sa sarili mo, pero Lord, hindi nito babaguhin yung sitwasyon ko bilang tao. Hindi kayo magiging salbahe, hindi kayo magmumura, hindi kayo manghihina, hindi kayo tatalikod. Tandaan nyo, every time you want to run, every time, giant still giant. Hindi siya lumiliit when you run. Ganun pa rin siya. When you change the way you see the battle, you change the way you fight the battle. Pag nagkaroon ka ng pananaw, ng panibagong pananaw, nag-iiba rin yung pananaw mo, paano nilalabanan, hinaharap ito. Kaya nga, importanteng tinuturo ni Paul, Romans 12:2. Kung may babaguhin, alam nyo kung ano? Isip. Be transformed by the renewing of your mind. So si God doesn't simply give new circumstances. Kala ko dati, pansinin nyo, hindi tayo binago ni Lord na inalis tayo sa lugar na kung saan ka na may problema. Alam mo, gustong ibigay sa atin ni Lord, hindi new circumstances, hindi new house, hindi new situation, hindi new people. Ang bibigay sa atin ni Lord, new mind. Ang hihilingin mo na bigay sa iyo ng Panginoon, panibagong isip, panibagong pananaw. Number 3, paano haharapin? Face it with hope. Sabihin nyo nga po, pag-asa. Alam nyo, maturity is accepting responsibility with carrying fear. Ang mga matured people, tinatanggap yung responsibilidad habang natatakot. Tinatanggap yung responsibilidad habang nasasaktan. Tinatanggap yung responsibilidad habang hindi maintindihan what is happening. Ano ba yung hope? Ang hope hindi yan wishful thinking. Hindi yan nagwi-wish ka, nag-iisip ka na, sana maging ganito, sana maging ganyan. Hindi yun ang hope. Ang hope is yung confidence mo that God is already working. Sinasabi mo, ang pag-asa ko sa oras na ito, sa mga step na ginagawa ko, may kinikilos, gumagawa na ang Panginoong Diyos. Hindi kayo nakaupo lang, walang ginagawa, tapos umaasang may ginagawa ang Diyos. Nangyayari, may ginagawa ang Diyos habang may ginagawa ka. Amen? Why? Si Abraham, hinarap niya yung napaka-impossible na circumstances. Kaya sabi ng Romans 4:18, against all hope, Abraham in hope believed. Tagalogin ko. Sa kabila ng lahat ng wala ng pag-asa, si Abraham umasa na maniwala. Ano ibig sabihin nun? May pag-asa bang makapag-anak pa ang matandang babae? 75? Siguro ako mga 50, may mga miracle pang ganun ako narinig. Pero pag mga 75 ka na, 99 ka na, at umaasa kang magbubuntis, good luck. Baka ang anak mo nun troso. Pag lumabas. Kaya nga imposible na yun eh. Baog pa. Pwede ba magkaanak ang baog? Pwede.
Si Sarah, nagkaanak eh. Si Elizabeth, nabaog, nagkaanak eh. Well, kaya lang nagkaanak sila kasi nga si Abraham, naniwala, umasa. Alam nyo kung minsan kailangan simulan nyo munang mag-start na gawin ng isang bagay habang naniniwala. Kaya sa akin ngayon, pag naniniwala ang isang tao, may ginagawa. Naniniwala po ba kayo? Ano yung ginagawa nyo? Yan ang tanong. If you really do believe from what you want to believe, then what are you doing? Tanungin mo yung sarili mo. Naniniwala ako magkakaroon ako ng pera. Ano ginagawa mo? Naniniwala akong gagaling ako. Ano ginagawa mo? Naniniwala ako magiging malusog ako. Anong ginagawa mo? Tingnan niyo yung pastor natin. Pastor Tommy, can you please stand up for a while, bro? Alam niyo ba ilang kilo dati yan? Anong size ng damit mo? XL. Dati, 6XL. Gusto ko magtatanong, parang pumapayat si Tommy, nagsashabu ba yan? Hindi! Hindi ho yan addict. Pero alam ko, may ginawa to. Hindi yan naniwala lang na by faith papayat ako. From ano yung dating kilo mo, bro? 166 kilo. Ilang ka na ngayon, Brad? 119. Tinanong ko kanina, what is your target? Sabi niya, 99. Baka Piolo Pascual na datingan nito. Kaya ngayon pala, magpa-picture na kayo. Dahil pag yan, nag-99 na, huyo tayo dyan. Nangyari ba yan by faith? No. By planning. What to eat, what to drink. By planning, by doing, by acting upon it. Hindi by wishful, hindi by praying. Sana nga by praying, para dasal lang tayo ng dasal, every month, kilo ng kilo nawawala. Kaya lang hindi May ginagawa. Palakpakan niyo yung pastor niyo. Thank you, bro. May ginagawa kasi. Kailangan harapin mo siguro one time sa buhay ni Tommy. I cannot do this anymore. I have to face the reality that I need to slim down. I need to slim down. I have to face the reality. Minsan, alam nyo, masakit ang realidad, kailangan mong tanggapin talaga. Kailangan mong harapin talaga Pero pag hinaharap mo na, magkaroon ka ng pag-asa. Magkaroon ka ng perspective. Magkaroon ka ng panibagong pananaw. You don't need to ignore the facts. Harapin mo yung katotohanan. Pero at the same time, may gagawin tayo. Amen? Pang-apat, matatapos na po ako. Face it with love. Harapin natin ang may pag-ibig. Hindi nang may yabang. Dapat may pag-ibig pa din kahit anong mangyari. Why? Because love changes everything. Maraming nagbabago because of love. Ang sasabihin ng fear, alam nyo kung ano? What if I lose? Paano kung mawala? Paano kung matalo? Paano kung anong mangyari? Ang gagawin ng love, hindi niya iisipin yung mawawala. Ang gagawin ng love, yung bibigyan niya, yung be-bless niya. Who can I bless? Fear says, what if I lose? Love says, whom I can bless. Ang gagawin kasi ng fear, hindi mo siya haharapin kasi ang makikita mo yung mawawala. Pero ang gagawin kasi ng love, haharapin mo siya kasi ang makikita mo kung sino yung mabibigyan. Kaya nagiging workable talaga siya Ang ginagawa ng fear, alam nyo kung ano? I-focus kayo sa nangyayari doon sa loob mo. Pero ang gagawin ng love, i-focus ka sa mangyayari doon sa mga nasa labas mo. Kaya alam nyo, napaka-importante po nito ngayon. Na sa pagharap natin sa buhay, we need new perspective, we need new hope, and we need love. Sabihin nyo nga po, love. Pag nawawala na yung fear o yung confidence ninyo dahil sa fear, when you lose your confidence, kasi nga natatakot ka na, ang kakailanganin mo, love. Bakit po? 1 John 4:18. Because perfect love casts out fear. Ang gagawin ng fear, lagi kang itali ng itali, pero ang gagawin ng love, lagi kang palayain ng palayain. Yung love actually will cast out whatever things that we are afraid of.
Kung may mga kinatatakutan kayo sa buhay na ito, baka kulang kayo sa love. Kasi when you go more into love, unti-unti nawawala po yung fear. Alam nyo, minsan, what we need to do, go back to love. O, sabi mo sa katabi mo, I love you more. When love becomes bigger than fear, fear becomes smaller. Pag yung love daw, mas nagiging mas malaki sa takot, yung takot na dating malaki, lumiliit. So, paano gagawin, Pastor? Ang laki na ng takot ko. Ang laki ng takot ko ngayon sa future. Ang laki ng takot ko ngayon sa kinabukasan ng mga anak ko. Ang laki ng takot ko ngayon sa mga bayarin. Ang laki ng mga takot ko sa resulta ng check-up. Ang laki ng lahat ng mga bagay na sobrang kinatatakutan nating malalaki. Alam niyo paano liliit? When you start to go back to love. Pag nagsimula po tayong umibig uli. Why? Because love gives you the reason to keep moving even when fear tells you to stop. Minsan marami pong dahilan. Kami, ako, ang mga pastor natin, nagkakaroon po kami ng mga dahilan talaga na. Hindi lang naman ito ngayon, kahit noon. Pero hindi kasi tumitigil yung mga dahilan na yon para mag-stop kami, mag-quit kami. Kaya alam, you know what pushes us forward? Love for people. Love for God and people. Pero pag nawala na yung love for God and people, love for ourselves na lang and family, wala na. Wala na kami dito. Why? Kasi may takot din kami. May takot din kami para paano yung mga anak namin. May takot din kami paano yung pangangailangan, paano yung ganito. Tanungin niyo po lahat ng mga pastor na nag-resign sa trabaho, lahat yan may mga takot. Pero alam niyo, nagpapapush forward sa amin to continue love. Love. And at the end of the day, love will sustain. At magbabago po ang lahat. Amen? This is where maturity begins. Dito nagsisimula yung maturity. When we are becoming a person na hinaharap natin ng may pag-ibig, hinaharap natin ng may pag-asa, at hinaharap natin ng may panibagong pananaw. Si Noah, nung pinagawa yung arko, he was probably afraid. Moses, I'm sure, was afraid. Jeremiah was afraid. Si Esther was afraid. Si Paul, alam niya kung ano yung takot. Si Jesus natakot din habang nagpe-pray sa Garden of Gethsemane. Pero yet, every one of them moved forward. Lahat sila nag-move on. Lahat sila nag-forward. Why? Because nakita ko po, responsibility is greater than bravery. Kahit gaano kakatapang, pag iniwan mo yung responsibility mo, naduwag ka na. Pero ang pinakamatindi sa tapang, alam nyo kung ano? When you still take the responsibility even when you're afraid. You may still shake, ako din. You may still cry, ako din. You may still doubt. Pero gaya ng tinuro ko kahapon nung Sunday, just keep showing up. Just be there. And then unti-unti pong nagbabago ang lahat. Amen? Bakit? Bakit po hindi lang ito para sa mga pastor, para sa inyong lahat? Because someone else are what? Depending on your obedience. May mga tao po nakadepende sa obedience nyo. May mga tao, whether you believe it or not, no one quits alone. May mga tao nakadepende sa pagsunod natin. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko. Yung mga tatay, hindi kayo pwedeng sumuko, nakadepende inyong mga anak. Mga nanay, hindi kayo pwedeng sumuko. May mga nakadepende sa pagsunod ninyo. Ang responsibility, this year is a year of becoming more responsible. Binigay sa atin ni Lord. And responsibility is doing what is right even when your emotions disagree. Gagawin mo pa rin yung tama kahit kumukontra niyo yung emotions mo. Yung kasi yung responsibility. Yun kasi yung responsible person. The way to face it, this time, become a new person. Maging bagong tao tayo. Kumbaga, lagi nyo titignan yung sarili nyo, hindi na ako katulad ng dating ina-expect mo. Hindi na ako katulad ng dati na inaakala mo. I am a new person now. Pag nagkita kayo next year, by the way, iba ako nung next year. I'm a new person now. Pag nagkita kayo after 3 years, sabi mo sa kanya, hindi mo na ako makikilala kasi iba na ako. But in a good way. Amen? Nagbabago tayo in a good way. Why? Na-realize ko, kahit anong dasal natin, God will never remove your battle. God will never remove your battle. Ano gagawin ni Lord?
Kung di naman niya tatanggalin yung battle at mga laban natin, the Lord will transform you through them. Babaguhin na lang tayo ni Lord sa pamamagitan lahat ng mga digmaan na yon. Babaguhin na lang tayo ni Lord sa lahat ng mga problema na yon. Kung di man inalis ng Diyos yung mga problema, hinaharap natin, suliranin sa buhay, ang gusto sigurong pahayag sa atin ni Lord. Kaya nandyan lahat yan nakapalibot sa'yo. It's because through that, nababago ka. At yun ang mas importante sa Diyos. Yung nababago tayo. Perspective natin, pag-asa natin, buhay natin, pagkatao natin. That at the end of the day, kahit saan ka tumira, saan ka lumipat ng trabaho, kahit sinong makasama mo sa buhay, you will face the same battle. Money, sickness, anxiety, rejection, pain, pleasing men, lahat po yan, recognition, appreciation, kapritsyohan, sa buhay lahat yan, kahit saan kayo pumunta, kahit anong edad, kahit sinong mga tao makasama niyo. But maybe the best thing right now that we pray, tayo mismo yung unti-unti ngayon binabago ni Lord. Amen? Kaya pala, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sino mang na kay Kristo, nagkaroon ng panibagong mundo. Naging iba yung pananaw niya sa mundo, sa creations. Naging iba yung pananaw niya sa trabaho, sa mga tao, sa mga pera, sa pagkukulang, sa shortcomings. Naging iba yung pananaw niya sa wealth. Naging iba yung pananaw niya sa lahat ng mga bagay, kaya new creations ang nagiging tayo. You may not be fearless, but you will become faithful. Maaaring hindi tayo naging fearless, pero naging faithful tayo. Amen? Not perfect, but mature. Hindi kailangan maging perfect. Kailangan lang maging mature. Walang naging strong overnight, pero merong mga naging stronger every day. Araw-araw, lalakas tayo. Kahit di man isang gabi, bukas malakas ka na. Kung mahina ka ngayon, baka bukas unti-unti tayong lalakas. Palakpakan natin si Lord. Face your sickness with hope. Face your fears with faith. Face your weakness with grace. Face your past with forgiveness. Face your future with confidence. Face your responsibilities with love. Face your calling with obedience. Because running, escaping, fighting will always cause the delays. Ang gagawin po natin, haharapin natin ang lahat ng ito ng sama-sama dahil kasama natin ang Diyos nating Ama. Amen? Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na,